Samantala muling inalala ng reigning queen na si Pia Wurtzbach ang kanyang karanasan bilang isang Miss Universe. Sa isang one-on-one interview, inilahad din niya ang kanyang magiging plano oras na maipasa na niya ang korona sa bagong Miss Universe. Balita natin ni Rhea Santos. Sa mga huling araw niya bilang Miss Universe, inalala ni Pia Wurtzbach ang mga di malilimutan niyang karanasan bilang reigning queen. Pagkatapos kong makoronahan na Miss Universe, the next day, lumipad na agad kami from Vegas to New York. Kung noong magtungo siya sa New York nang manalo siya ay 3 lang ang bagahe niya sa kanyang pag-uwi. Kailangan na niya ng tulong sa pagbitbit. 3 bagahe lang ang dala ko papasok ng apartment. But when I left the apartment now, a year later, 7 suitcases and 20 balikbayan boxes. Ang iuuwi mo sa Pilipinas? Ang iuuwi ko sa Pilipinas. Pinaplano niya na rin ang gagawin niya pagkatapos niyang ipasa ang Miss Universe crown sa Lunes. I will spend time with my family. Makakapaglaan na rin ba si Pia ngayon ng panahon sa love life? Mas magkakaroon na ng oras, pero ano kasi, very career-driven kasi ako. So gusto ko, may trabaho na ako agad after. At saka siya naman, magsisimula na yan sa racing niya. So magiging busy na siya dun sa Europe pag ganun kami ng path. So, tingnan na lang natin. Ilang araw nga bago ang Coronation Day, ibinuhos ni Pia ang emosyon niya sa issue ng bashing. Di rin daw kasi naging madali ang umpisa ng kanyang reign dahil bukod sa kanyang mga obligasyon bilang Miss Universe, gaya ng ibang kandidata ngayon, hinarap din niya ang mga basher. Ang masakit pa, minsan galing pa sa mga kapwa Pilipino. Alam mo yung parang ginawa mo na nga lahat para maging masaya yung bansa mo para sa'yo, pero parang kulang pa rin. Ipinagmamalaki naman ng Miss Universe organization si Queen P. Umaasa rin silang matitigil na ang bashing sa mga kandidata. That I hope they look at Pia and embrace what makes you unique. And I think that was the message that she really sought just by being who she is. Because people are out there that are anonymous, that say things, are neither confident, they're not beautiful, and they don't have a heart. Rhea Santos, GMA News.